Nakikirami po kami. I hope you don't mind po, pero hindi po kasi talaga malinaw sa amin kung anong kinamatay ng best friend namin. Sobrang matulungin ng anak ko. Mayroon siyang tinulungang matanda at pinakain siya ng mamon. Kinain din naman niya. Pagkatapos nun, di na tumigil yung pagsakit ng tiyan niya. Sayang nga po eh. Sa totoo po niyan, siya po dapat ang pambato namin sa pageant ngayong darating na campus clash. Buti na lang kanya tita, na-train niya kahit papano itong si Olivia, kaya siya na yung magiging representative namin sa campus clash. Yung boyfriend po niyang si Jiro, wala na sila bago pa mangyari yan. Nahuli ng anak ko si Jiro na may kausap na ibang babae. Kapal talaga ng mukha ng Jiro na yun. Thank you po. May balak po ba kayong ipakulong yung matanda? Sa totoo lang, hindi nga namin siya mahanap. Ilang beses namin siyang inabangan sa simbahan, pero hindi talaga. Pero may picture kami. Ito, kung nakita niyo man siya. Kakatakot yung itsura niya, no? Bakit niya kaya yung ginawa sa best friend namin? Isa lang ang naiisip namin eh. Siguro may nag-utos sa kanya. Ay, baka nga po tita. Usong-uso yung ganyan ngayon. Ay, kanya ko dito. Thank you. Tsaka hindi po malabo yun sa sexy, ganda, talino ng anak niyo. Yung mga taong inggit sa anak ko. Wala po ba kayong nakitang convo ng kaaway niya sa cellphone niya? Ang huling convo lang niya, ang kausap niya. Ikaw, ako. Sabi mo may aaminin ka sa kanya. Ano pala yung aaminin mo? Tungkol lang po yun sa performance. Tsaka isa pa ka mo, kapag maganda ka, sexy, hindi talaga maiiwasan na maraming maiinggit sa'yo. Sige, naalis na ako ha. Dito na yung bahay namin. Sure ka ba? Hindi ka napapatid? Diyan lang naman yung bahay ko eh. Sige na. Ingat ka. Bye-bye. Ay, Olivia? Olivia? Tao po. Babalik ko lang tong panyo mo. Parang walang tao. Olivia, pasok na ako ha. Pupunta kami ng Thailand guys at samahan niyo akong mag-pack ng mga dadalhin kong gamit. It's actually my fourth country na. Yung unang napuntahan ko was Singapore, pangalawa Hong Kong, tapos Macau. Although hindi naman country yung Macau, consider pa rin siya as part ng China. So, pangatlo siya. Tapos ngayon, Thailand. So, sa bag na to, dito yung mga gagamitin ko for work or pang picture-picture. Yes, consider as work ko na rin ito guys dahil ito yung ginagamit ko kapag nag-work, di ba? So, may dala akong camera. Usually, kapag nagta-travel kami, ito talaga yung dinadala namin kasi very handy lang siya. Tripod. Yung tripod niya, parang extra memory card. Memory cards ako for camera kasi meron akong dalang charger ng camera of course. Then itong mic from Holy Land. Alam nyo ba, every time na nasa ibang bansa ako, lagi akong nag-crave ng mga Filipino foods talaga. As in, nung nakaraan, nung nasa Macau ako, ang crave kong food is galunggong na sinasawsaw sa toyo na may kamatis tapos may siling haba. Ganun. Tapos sabi nung tour guide, nung narinig niya ako na sinabi ko yon, sabi niya, ma'am, yan yung cravings na hindi mo talaga makukuha dito kasi walang ganun dito. So yun, waiting ako kung anong cravings ko pag nasa Thailand na ako. Next naman na ating ipapak guys is itong mga makeup ko. Itong makeup ko guys, sobrang bigat talaga ito. Hindi ko alam kung may 2 kilo to. Kaya hindi natin ito pwedeng dalhin sa Thailand guys. Limited lang yung kilo na pwede mong dalhin sa airport. So alam niyo ba guys, naharang pala ako sa airport ng Hong Kong dahil dito. Ayan, kung nakita niyo, pointed siya kasi nadidetect siya doon sa machine nila. Tapos siguro akala nila kutsilyo, scissor or what. Hinanap talaga nila yung bag ko guys, as in hinalukay nila, inisa-isa nila kung ano yung nadidetect. Pero nung nakita nila ito lang pala yun, parang sinabi lang na oh, it's okay, gumanon sila. So, ayun, magpapak tayo ng ating makeup. Sobrang takot na takot ako sa heights talaga. Ayoko sa pakiramdam na malayo ako sa lupa. Siguro kasi isa akong hampat sa lupa. Okay, so yun, may dala akong foundation. Brush ko, ito lang naman usually yung brush ko guys, siya kayo sa pangmata. So, ayun, may pangmata ako. Contour, dahil hindi matangos ang ilong natin. Meron din akong dalang concealer dahil currently nag-breakouts talaga ako. Tapos, mascara, foundation, ano tawag doon? Yan yung pang pilik mata, eyeliner, yes, lipstick. Hindi mo masyadong dadalhin lahat guys. Blush on,
and concealer sa mga ano, tapos yung pang eyeliner. And of course, itong tinted sunscreen ng Brilliant, guys. Sobrang perfect nito, guys, lalo-lalo na kapag maglalakad-lakad kayo, tapos hindi kayo palapayong, ganito yung gamitin nyo kasi para na rin kayo naka-foundation dito. Legit na legit yung ganda nito. Buti na lang may extra ako kasi goods na ito for sa buong stay namin doon. Yung iba kapag nakapasa na ng immigration, okay na sa kanila, parang hi, ganun. Pero ako guys, kapag nakapasa na ako sa immigration, kapag natapos na yung takot ko sa immigration, doon pa lang nagsisimula yung takot ko sa aeroplano. Mas takot ako sa take off kaysa sa landing. Yung tipong kapag nagti-take off na parang alam niyo yun, parang iba yung pakiramdam, parang goodbye earth na yung feeling, ganun. Pero ino-overcome ko naman siya, pero ngayon na pang fourth country ko na, hindi ko pa rin siya ma-overcome at every time na naiisip ko na magti-take off na naman, parang nawimindang na naman ako, guys. Pero kapag pauwi na, like halimbawa sa Thailand, sasakay ng aeroplano, magti-take off, medyo sa akin, medyo excited ako na mag-take off kasi nga, hello Pilipinas ulit. Yung mga dadalhin ko, guys, hindi ako masyadong mag-overpack, lalong-lalo na kung hindi naman ganun masyadong need. Tsaka kung may kailangan naman ako, or kailangan ko ng something, or kulang sa mga dinala ko, pwede naman bilhin dun, guys. Mas maganda yung nabibili kayo sa ibang bansa na wala dito sa Pilipinas. So yun, nakapag-pack na ako ng makeup. Isa pa pala sa hindi pwedeng maiwan, guys, kapag may travel ako is yung pagdadala ng libro. Tapos, ngayon, meron akong 4 na libro dito na pinagpipilian kung anong babasahin ko. Meron akong binabasa ngayon, hindi ko siya matapos-tapos kasi walang time. As in, parang occupied yung isip ko sa kung anong bagay at hindi ko talaga ma-absorb kung anong binabasa ko. Kaya, iiwan ko muna siya dito sa bayat. Kailangan kong magsimula ng panibagong book. At pinagpipilian ko siya kung anong maganda. Ito bang Do Not Disturb, Don't Let Her Stay, The Teacher, or itong The Tenant. Tatlo dito, Freedom of Faden. Natatakot akong dalhin, or hindi naman natatakot, nag-worry ako kung dinala ko tong Don't Let Her Stay dahil hindi si Freedom McFadden ang author, baka hindi ko siya magustuhan, walang Freedom McFadden doon kaya eliminated itong Don't Let Her Stay. So dito muna tayo, dito muna sure ko na magugustuhan ko. Ito na lang sigurong Freedom McFadden na The Tenant or The Teacher kasi ang daming good reviews itong The Teacher. Kailan kasi kung may good reviews, may mga nagsasabing boring daw. So, dito? Ito na lang. Okay, ito na lang The Teacher ang dadalhin kong libro. Pala sa mga fears ko, guys, when traveling abroad is yung language barrier. May time na nag-order kami ng foods, tapos hindi kami magkaintindihan or hindi kami magkaintindihan ng cashier kung anong order. Although may mga may mga menu, tapos sinabi namin yung order namin, tapos may sinasabi siya na hindi namin maintindihan. Although English, pero yung accent kasi, tsaka yung tono nila, iba, parang walang space, parang hindi sila humihinga, ganun, tapos hindi namin maintindihan. So, ilang beses kami nagpaulit-ulit, parang gumagano'n kami, nag-question kami kung ano sinasabi niya. Tapos ang ending, siya na lang yung pumili ng kung anong sinasabi niya. Tapos hindi rin namin nagustuhan kung ano yung binigay niya sa amin. Instance din pala, guys, sinasabi ng kasama ko doon sa driver ng taxi kung saan kami pupunta. Pero ganun pala doon sa ibang bansa, parang may iba din silang term doon sa place na yon, doon sa base sa language nila, ganun. Kumbaga, halimbawa, kung ang tawag natin is school, sa kanila hindi school, parang may ibang term sila. So hindi nila maintindihan kung saan kami pupunta. Kasi hindi siya Grab, hindi kami nag-book ng Grab. Nagpara lang kami ng taxi, parang nagbakasakali kami. Tapos hindi niya mag-gets kung saan kami pupunta that time. Nung makita niya ako na nakatayo lang sa likod ng kasama ko, akala niya isa din ako sa mga locals. Napagkamalan akong kalahin nila kasi nga siguro that time maputi ako. Tapos medyo naglagay kasi ako ng eyeliner dito kaya medyo singkit yung itsura ng mata ko. Kaya siguro akala nila isa ako sa mga locals, siya kakalahin nila. Tinatawag niya ako. Parang basta sa gestures niya, gusto niya na i-translate ko yung sinasabi ng kasama ko sa kanya para maintindihan niya kung saan kami pupunta, ganon. Nung napansin ko na ganon pala, parang sumisenyas ako na no, Filipino. Ngayon naman dito tayo sa skincare, hindi talaga pwede na mawala ito, guys, sa mga dinadala ko kapag nagta-travel at andito lahat ng stock ko ng Brilliant. Ayan o. Kita nyo ba? Ayan. Pinaka-importante dyan, guys, itong Brilliant Rejuvenating Set. Alam nyo ba, guys, meron ako ikikwento sa inyo nung nasa Macau kami. Paglapag namin sa airport, di naman kami lumipad. Paglabas namin ng airport, may mga doon, may mga tour guide na Filipino. So, nung una, hindi nila kami kinakausap kasi akala nila, Chinese ako. Sabi kasi nung babae, nung nalaman nila na Pinay kami, sabi niya, taga-saan ka sa Pilipinas? Sabi niya, ko sa taga-Pangasinan po. Sabi niya, saan ka sa Pangasinan? Sabi niya, kasi mukha kang hindi taga-probinsya. Sabi niya kasi maputi ako, yung skin ko daw maganda. Okay, that time kasi, guys, akala niya pala is Chinese ako. That time kasi, guys, is nasa harvest time ako. Pag sinabing harvest time, ibig sabihin tapos ako sa pamawalat. Ganun, parang naging okay na yung skin ko. That time, guys, ang gamit ko noon, bukod dun sa ang gamit kong sunscreen that time is yung Brilliant Tinted Sunscreen. Pero yung skincare ko, buong trip namin sa Hong Kong, Brilliant talaga, guys. Hindi pwedeng hindi ko talaga hindi pwedeng hindi ako magdala ng Brilliant dahil girl, di ba sabi ko sa inyo, yan yung holy grail ko talaga. Hindi talaga ako, mapapakali hanggang hindi ako nag-skincare gamit ang Brilliant. So, yun, may dala ako rejuvenating set. Make sure ko muna kung anong laman ito. Baka kasi, may time kasi na nagdala ko ng rejuvenating set. Kulang pala ng cream. Yung cream pala nun is nagamit ko siya or nadala ko siya sa ibang travel. Okay, so, meron sunscreen na rin ito, guys. Tapos, mayroong cream. Yes, perfect. Hindi ko nadadali itong niya para Tapos, itong toner nila. Meron silang toner na mas malaki, guys. Kung gusto nyong, yung parang hindi kayo maubusan agad, yun ang bilhin nyo. Pero, since magta-travel ako, hindi pwede kasi magdala ng ganun kalaking,
ganun kalaking toner or basta hindi lalagpas ng 100 ml. So, ito ang dadalhin ko. Tapos, meron ding soap. Itong soap na to guys, ginagamit ko na rin sa basa katawan ko guys. Kaya kung mapapansin nyo, ayoko kasi na mas maputi yung mukha kaysa sa katawan. Kaya kailangan ginagamit ko yan. So, yun nilagay ko dyan ang aking skincare. Yung gusto kong product ng Brilliant is itong moisturizer nila. Every time na nagkikake yung makeup ko, ito talaga yung ginagamit ko pang moisturize. Tsaka pang tighten na rin siya ng face. Para itong gamit na gamit kong foam ng Brilliant. Sobrang bet na bet ko talaga to guys. As in, yung mga ganun lang ako. Parang pang lazy ano talaga siya. Sila. And of course, kapag gusto ko namang mag-foundation, ito yung ginagawa kong base ko. Itong sunscreen nila guys. Hindi ako nagtitinted sunscreen. Of course, nagtitinted sunscreen lang ako kapag ayaw kong mag-foundation, kapag tamad ako mag-carry ng makeup. Pero kapag gusto ko mag-makeup, gusto ko mag-foundation, ito yung ginagawa kong base. At perfect na perfect ito guys. Sunscreen na rin yan para sa lahat na nagtra-travel. Yun lang naman ang aking skincare na dati. Ito yung ginagamit ko sa katawan ko, kaya siguro ako ng pagkakamalang Chinese. Pag nagre-rejuve kayo or gumagamit kayo ng Brilliant Rejuvenating Set guys, syempre i-observe niyo yung sarili niyo, tingnan niyo kung paano mag-react yung skin niyo doon sa ginagamit niyo. Tapos know when to stop na lang, hindi yung parang naninisi pa kayo sa may mangyari masama. Kung hindi hiyang sa inyo, i-stop niyo, wag niyo gamitin, wag niyo i-continue. So, ayun guys, yun lang yung mga pinak ko sa mismong harapan ninyo. Pero nang i-prepare, bukod sa mga papeles na kailangan sa immigration, may mga damit pa, nakuha na natin. Ang next na gagawin natin, ang gagawin ko sa harapan ninyo, syempre magta-Thailand haul. Ipapakita ko sa inyo lahat ng mga bibili natin sa Thailand. And, i-try natin or mag-uuwi ng mga snacks na galing sa Thailand. Tapos ita-try natin sila mismo sa harapan ninyo. Tapos titignan natin kung ano mas masarap, kung ano mas prefer ko ba ng snacks nila or mga snacks na. So, ayun guys, thank you for joining me and see you sa Thailand!